talaga yung parang ano mo, nung bata ka pa, pangarap mo talaga, ano yung pinaka-pangarap? Pangarap ko talaga bro nung bata ako is police. Police. Police talaga bro. Ang problema kasi sa amin is mahirap po kami sobra. Yung mga nakikita nyo pong tinutulungan po ni Kalingap Rap, ganun po kami yung bahay namin. Kunting hangin nila, pwede nang liparin. Honestly bro, nalulungkot ako, na-stress ako ngayon. Ayan, kahit po kami ay mahirap, maglilingap po kami. Tsaka Sa mga nagsasabi po ng bakit kailangan pa ng yung videohan, ng tulungan. So hindi nyo po alam ang charity. Kasi nga halos walang kita yung charity natin, di ba? Oo, wala talaga bro. And meron kasi, alam Yun! So, what's up guys? So, welcome po ulit sa aking Moon King channel. This is Kalingap Coach Ral po. And ngayon po, may special guest po tayo. And for sure, lagi nyo nakita sa vlog ko. Ulit pa ngayon si Kalingap Beshi po in your service. So, ngayon naman po, parang ano lang ito. Kwentuhan magtropa, podcast ba? Para tungkol sa mga personal namin na gawain, personal life. Kasi syempre, medyo time out muna tayo ngayon sa mga issue kasi medyo magulo nga. Pero may vlog po si Beshi about sa hindi about sa issue, about sa about Sa ba lahat yun? bro, sa lahat. Sa bro. lahat. Na, Yan. parang doon na din pupunta Mm. kasi yun iisipin nila yun. Pero So, walang specific na tao, di ba? Kasi para sa lahat niya. Sa lahat po. So ngayon po, dito po ngayon kami ni Beshi, magkukwentuhan lang and samahan niyo po kami magkwentuhan. And para mas makilala niyo pa po kung lubusan ako and Kalingap Beshi. Yun. Okay po, para sa ating unang katanungan. Ikaw, Beshi, kamusta ka ngayon? Ngayon, kamusta ang iyong iyong sarili ngayong araw? Anong Ayun, bro. pakiramdam mo? Sama ba o ganun? Anong pakiramdam mo ngayon? Ngayon bros, honestly bro, nalulungkot ako, na-stress ako ngayon. Bakit? Bro, kasi ngayon wala akong tuturuan ngayon, wala akong coaching ngayon kasi nga may mga kukunti pa yung ating client, no? Kasi kakabalik mo lang, di ba? Babalik ko lang and pasulpot-sulpot sila. So ang iniisip ko bro, financial. Kaya medyo stress talaga. And bakit? Kasi yung channel ko bro, sa ngayon, anong date na ngayon? So wala pa tayo sa minimum. So, talagang hirap ngayon. And hindi rin ako ngayon makapag-charity kasi Parehas yung tayo. sa sarili ko nga bro, pang gasolina ako ngayon. Sobrang hirap nga ngayon. And siguro ito nga, sabi kasi may mga nabasa din ako sa comment, may mga nabasa din ako na issue daw. Bakit daw tayo tumutulong kahit kapustin tayo? Para sa amin po, ang pagtulong naman is wala naman yan malaki o maliit. Ang mahalaga nakakatulong nila. Kaya, and yun nga, kung sagutin ko din yung sinabi nila na kung yung sarili mo nga hindi natin maanuhan. Ito naman po is, kaya mo nasa Kalinga po kami. So kailangan namin din na patunayan na kahit po kami ay mahirap, maglilingap po kami. Tsaka man, parang kakaiba lang kasi na binibidyohan natin. Bakit, ikaw nga Besh, tanong kita, bakit mo binibidyohan? Pag tumutulong ka, bakit kailangan bidyohan? Ito po kasi sa mga hindi po nakakaalam, kaya po namin binibidyohan ang aming pagtulong. Yun po ang aming, sabihin ko bro, yung totoo, ito po yung inanoan namin sa YouTube, is charity. And sa mga nagsasabi po ng bakit kailangan pa ng yung videohan, ang tulungan. So hindi nyo po alam ang charity. Dahil maraming klase po kasi ang pag-vlog. Pwede naman talaga na huwag nyo ng videohan, pag nagtulong. Pero, nasa charity po kami. Pinili po namin is charity vlog. Siguro dagdagan ko din, Besh. Bakit natin binibidyohan? Kasi para kailangan din natin ipakita sa tao na kung gaano kahirap yung ibang tao. Di ba? Oo. Tapos kung gaano kahirap yung kalagayan nila. Tapos kung bakit kailangan nilang tulungan. Doon na malalabas yun. Kailangan video. Kasi ito, example lang din. May nabasa din ako, may napanood din ako na daw, sabi nung isang, ewan ko, reactor, hindi ko alam kung attorney or ganun. Yung mga binabash daw kasi tayo, minsan kasi may mga nagbabash ng mga charity vlogger. Bakit kailangan videohan? Poverty porn daw ang tawag doon. Bakit daw yung mga politiko kapag mag-e-election,
di ba, namimigay din sila, Oo. nag-video-video sila. Tas yung mga, kuwari sa TV naman din, sa TV, parang may mga pamigay sila na parang sila charity. Oo. Di ba? Parang ganun din tayo, magkaparehas lang. Nagtutulong sila, pero ang pinagkaiba lang natin, tayo, tumutulong tayo kasi para kumita, hindi para ibulsa natin, para may pangtulong pa sa iba, di ba? Yes. So, Parang dagdagan ko din yun, bro, na nandiyan na din tayo sa politiko, sa movie. Tingnan mo yung movies. Di mo yung movies. Alam nyo naman na hindi totoo, bakit nyo pinapanood? Bakit ipinapalabas? Oo. Di ba? Oh, siyempre, kaya yung pinapalabas. Para may kita sila. Oh. Gumawa ka ng movies, tapos di mo pakita sa tao. Wala. Kita yun. Hindi wala. Hindi parang pinagkaiba lang natin. Sila naman, tinutulungan nila doon yung production, pinapasahod nila yung mga ganyan. Tayo naman, sa totoo lang, kami nga po, halos ginikita namin sa YouTube, nakukuha lang namin doon sobrang konti lang. Kasi Konti lang karamihan talaga, po doon, ipinatutulong namin. Yun ang siguro akala ng iba. And siguro yung mga full-time charity vlogger, di ba, gumagawa din sila ng ibang content para may kita sila. Kasi, syempre, may mga expenses din naman yan, may mga bayaran din yan. Eh, di naman lahat ng kita sa YouTube malaki. Iba-iba. May mga, minsan nga halos walang kita yung charity natin, di ba? Oo, wala talaga, bro. And meron kasi, alam ko kasi, yung may mga, dito, baka may mag-comment na, hindi totoo yung mga sinasabi natin. Kasi may mga na-experience sila. Ito kasi, bigyan mo sila ng sample. Malay mo, may mag-ano sila na ganitong vlogger nga, binigyan ko ng 10,000, hindi naman ibinigay lahat dun sa taong pinabibigyan ko. Ganito po, bigyan ko po kayo ng sample. Sige daw. Ako po, meron po akong, siguro hindi na 10 yung beneficiaries ko ngayon, bro. Binigyan niyo po ako ng 10,000. Kunyari, 10,000. like for example, 10,000. Ito, Anya Beshi, is para doon sa kay ganitong beneficiary mo. Siyempre guys, yung 10. Siyempre po yung Sham, walang sponsor. Yung pong 10,000 na, hindi ko yun talaga ibibigay doon lahat. Oo. I-divide ko po yun into 10. Oo. Parang ang ginagawa mo, Yan. imbis na isa lang matulungan, tinutulungan mo lahat. Yes. Pero ito po, hindi pa namin po inaasa sa lahat sa sponsor yung mga hindi lahat namin inaasa sa sponsor lahat yung pantulong. Siyempre, yung pantulong na yun, hiwala na yung galing sa sponsor, hindi hiwalay din yung galing sa amin. Di ba, Besh? Kasi kung iaasa natin lahat, bro, sa sponsor, hindi, kunyari, nagbigay sila ng 10,000. Siyempre, lalaki na pupunta natin, ang dami natin kasama. Siyempre, yung 10,000 na hindi makakarating ng buo. Kasi kung babawasan natin yung panggasolina, pangkain natin, ibig sabihin niya, sa sponsor tayo umasa. So, makakarating na lang doon sa bibigyan natin ng beneficiary. Bawas na. Bawas na. So, nakikita naman nila yan eh. Pinakita ko sa kanila yan eh. Pag ako nung may nagbigay sa akin, talagang ibinigay ko yun, bro. And Lahat po. sabihin, buo. And kung may ano man doon, nagsasabi ako sa nag-sponsor na. Ganito po, nabawasan ko po yung pera dahil nagganito po kami. Pinapaalam ko po yun. Kasi yun na yung kanina na transparent. Di ba? Yan, transparent. Transparent ka sa pagiging. Saka makikita naman nila sa mga vlog ko. Yung kung sa mga previous kung mga charity ko na nandun, nakikita naman nila kung malalaking pera, di ba? Nagtataka nga sila eh. Dati nga, nagtanong si Kalinga Prab, laki ko daw magbigay. Ay kasi sabi ko, ang ano ko noon, ang isip ko naman, di naman yun para sa akin. Pinadaan lang yun para sa akin. Ano ka lang? Susi ka lang ba? Yan, Susi ka lang. tulay. Tulay pa, tulay. Tulay ako ng, nagdala sa akin. blessing. Alam ka naman, hindi ko yun ibigay kasi pinabibigay kung hanapin yun sa akin. And syempre, yung binigay sa'yo, hindi lang yun, mayroon ka din galing sa channel mo. Kaya ganun, ganun po yun. Kala nyo malaking kinikita namin, as in, wala po talaga. Halos wala talaga. Kaya po, alam nila. mag-views po kami ng 10,000 views sa YouTube. Siguro mga ano lang yan, 300 pesos. 300. Depende Mga sa ganun lang. algorithm ng... Sa dami sa haba din ng video. Ayun, di ba parang napalayo tayo sa tanong Yun na, balik na tayo sa tanong ulit. Nakumusta ako ngayon? Yun nga, Napahaba tayo sa pra. napunta na tayo sa so balik tayo ulit sa personal na katanungan. Ikaw naman, Besh, nasabi mo nga medyo medyo hirap ka ngayon sa financially, ganyan-ganyan. Ano ba talaga yung parang mo, nung bata ka pa? Pangarap mo talaga? Anong pinaka-pangarap mo? Pangarap ko talaga, bro, nung bata ako is police. Police. Police talaga, bro. Ang problema kasi sa amin is mahirap po kami sobra. Yung mga nakikita nyo pong
tinutulungan po ni Kalingap Rob. Ganun po kami, yung bahay namin, kunting hangin nila, pwede nang liparin. So, ito, cut muna natin wait lang. So, yun po. Alam niyo naman kung sabi nga ni Beshi na ganun sila talaga nakahirap dati. So, yun, dahil doon, ngayon, nararamdaman niya ulit. Alam niya yung kung ano yung hirap ba ng nararanasan niya. Pero mas mahirap noon, di ba? Mas mahirap talaga, bro. Kesa ngayon. Mm. And, di ba dahil doon, pulis, gusto mo maging pulis ka. Kaso, ano nangyari? Bakit hindi natuloy yung pagpupulis mo? Ganito kasi bro, nung nag-high school ako, private school yun, baka isipin nila, pangmayaman yun. Pangmayaman yun, private school yun. Pero, Anong gawa mo libre doon? lang po kami doon. Ang oras po ng pasok namin is 1 hour to 2 hours lang. Ang pasok namin is 4 to 6, minsan 4 to 6 lang. Kasi Bakit naging libre? Bakit siya naging libre? ano bro, kunyari ikaw, teacher ka doon sa school namin. Magbo-volunteer ka lang sa amin na turuan mo kami na walang bayad. So parang lingap din. Lingap din ng school na yon, hindi ko na i-mention yun. Pero Oo. yun po yung naging parang naglilingap sila kasi ano yun bro, Catholic school. Ay alam ko na parang ano ka, naging student assistant ka. Oo, nag-student assistant ako doon ng umaga kasi kailangan ko pamasahe. Nag-discarte ako noon. So parang yung bago ka makapag-aral, kailangan mo munang magtrabaho. Yes bro, ito, short ano na natin to. Shortcut na. Hindi naman shortcut, sa aking sarili na bro, dito sa channel mo. Nag-aaral po ako noon ng hapon, so maghapon po ako nagtatanim ng pinya. Diyan sa Laniton. Papasok ako niyan, ito, grabe ang tinik ko niyan bro. Talagang nug ako, talagang sa itim ako. Ang ginagawa ko noon, siyempre hapon ang pasok namin. Alas 2 ng hapon, mag-aabaan ako niyan, magpapahinga na ako. Kasi papasok na ako, magpapahinga, siyempre maliligo. Kainitan, minsan din ako naliligo eh. Kasi mapapasma. At uso rin yung mga ano tayo, mapapasma. Yun po, after nun, pasok na ako sa school. Yan. Tapos sabi ko, sobrang init, baka ako hindi ko kayanin. And yung kinikita namin bro sa pagtatanim ng pinya, magkano lang nun, 100 pesos, 1,000 na piraso. Pero yun bro 1,000 na pinya, bago ka maka 100 pesos. Grabe, sobrang hirap yun bro. Kaya talagang, na ngayon, medyo nag-realize ko na kung bakit talaga, kung bakit parang ganun din ka gusto mo magtumulong. Oh bro. Tsaka, bakit gusto mo din maging pulis? No. Di ba? Parang ganun. Sumisingkin sa akin, sa isipan ko na, kaya pala ganun. So, bakit nga, Besh, di ba? Akat natin na dun sa aaral ka nung high school. Ano nangyari ba din natuloy yung pagpupulis mo? Anong pinaka-rason mo? And syempre, graduate na ako. Graduate ako ng high school. Tapos, College ka na sana? College na ako. Sinabi ko yun sa magulang, ma, gusto ko ako maging paano ka ako magpulis? Sabi ang sagot lang sa akin nila, mama, mahal lang mahal lang tuition yan, hindi natin kaya. Kita mo naman sitwasyon ng buhay natin. Ultimo pang sayang natin, wala tayo. Unang kita ko bro, kasi ako nagsasayang nun. Sabi ko, di naisip ko, man. Tapos, doon sa mga barkada kong babae, mga taga doon din sa amin, medyo maano sila, may mga kaibigan sila dito sa Dait. Sabi niya, inakit nila ako. Sabi niya, Roy, pasok tayo dito sa vocational course. Anong vocation yan? Computer technician. Ayos Yun. Ano yun, may bayad din? Wala bro. Meron bro. Ang nagbayad pala nun bro is TESDA. So gobyerno? Oo, nag-apply kami sa TESDA. Oo. Pinakita ko yung grades ko doon ng high school kasi Pasok naman. 80. Pasok 80 na, plus pasok. ang pasok 8. Oo. Kahit sa wala naman ako naging 75. Wala kang Puro palakol. 80. Oo. Kasi siyempre, palakas tayo sa teacher. And yun, masyadong seryoso. Kailangan natin baka maluha pa ako sa talang buhay ko. Yun, apply ako sa TESDA. Kasama ko yung mga kaibigan kong babae. Puro babae bro. Puro babae ang kaibigan ko. Grabe. And yun, pasok kami. Doon ako bro. Mula nung nagpasok ko ng TESDA, 6 months course, sabi ko. Tapos may natambayan akong laging computer shop. Doon ako nagantambay. Hindi na ako umuwi ng bahay, hapon ako umuwi. Kasi ayaw ko na magtanim ng pinya, sobrang init. Parang siya din yung naging trabaho mo dun. Oo, ang ginawa ko, tinuruan niya ako. Habang nag-aaral ako, tinuruan niya ako.
Alam mo ba ang naging resulta nun, bro? Mm. Di naman siya pagyayabang. Marami akong nakuha ang award. Best in troubleshoot. Yung magaling mag-ayos. Oo. Yung hindi kaya naayos ko, hindi kaya ng teacher. Wow. Naayos ko, bro. Ayos, Dahil sa tulong ng kaibigan ko technician. Mm-mm. Kumbaga, na-advance ako ng na-advance sa kanila. Kaya kahit paano pala, kahit di natuloy yung pangarap mong pagpupulis, Oo. mas may iba ka pang natutunan. Oo. Eh, Wala yun, bro, sa pangarap ko. Oo, di ba? Wala yun sa pangarap ko maging computer technician. Yun. So, ito, ipasok na natin yung pangarap. So, nakita mo ba yung sarili mo na magiging vlogger and charity vlogger Wala. ka ngayon? Wala, bro. Itong mga nangyayari, wala. Parang kaparehas din yan nung ano mo. Dating gusto mo magpulis, kaso sa ibang sektor ka napunta. Oo. Tapos ngayon naman, napunta ka naman sa iba. Yun. Alam mo, bro, ikwento ko na din, bago ako naging ganito, marami akong pinagdaanan. Sige, Ang sabihin mo. unang-una ko, bro, noon, sabi ko hindi ako maging pulis. Nagdodrawing kasi ako. Sabi ko, anong course ka ako ng Pag-drawing. Oo, pagdodrawing. Sabi niya, ano ba ang course nun? Pwedeng, karamihan dyan, kung drawing lang talaga, Oo. tulad nila Kalingap Prab, mga animation, pero Oo. pwede naman din na Fine arts daw, bro. yan, fine arts, about sa art. And meron din naman na karamihan ng mga gagaling mag-drawing, yung iba, nag-architect, engineer, kaso mahal din yung tuition nun. Ang sinabi niya sa akin, fine arts Fine art, yan. oo, pwede yun. Hindi niya kaya yan. So, nawala Mahal din din, yun. mahal din Nawala yun. din, hindi din kaya. Tapos nun, pagkatapos nun, sabi ko, pulis, di din kaya. Nagbanda ako, bro. Singer ka. Hindi. Tumutugtog. Tumutugtog ako. Grabe ah. Parang ka all around ka. Nagbanda ako noon, tapos nagsishow kami show band. Parang sa mga beer plaza. Yun, nasa side din ako noon. Tapos, yun pinagsasabay ko yung pag-aaral ko. Nag-show band kami gabi, tapos sa mga beer plaza. Tapos yun, nag-apply na akong student assistant. Wow. Kaya ako nakapagtapos, bro. Nakapagtapos ako dahil din sa sarili ko. Pagsisikap mo talaga. Oo. Nag-construction ako. Kung ang pagpupunta natin, bro, yung buhay ko, bro, grabe. Mahaba. Oo, mahaba, bro. Kaya, ano muna dun sa nag-vocational course na ako. Yan. Ayun na, bro, nung after ng vocational course ko, ayun, ano na ako, bro. After nun, bro, pagka-graduate ko, pag umaga, trabaho ako. Grabe. Yun talaga, kasi nga, bro, talagang hirap namin sobra. Kung nakapunta ka na kila Ingkit, wala pang simento yun, nilalakad ko lang yung pauwi. Grabe, hirap. Ang pangit ka pa din ng dami talaga. Mas mapangit noon, bro, walang ilaw yun. Madilim talaga. Tapos, bato yun, parang sapa na nahibasan yun. Oo. Kaya siguro ito, nare-realize ko din yun. Kaya siguro, dinala ka din ni Lord sa Kalingap kasi alam mo yung buhay na mahirap. Oo, bro, alam ko yan, bro. Alam mo yung buhay na hindi dumedepende sa isang example, hindi siya dumedepende sa sponsor. Kasi si Beshi, kung mapapansin niyo sa mga napagkwentuhan natin, hindi siya nakadepende sa tao. Nakadepende siya sa kakayanan niya, nakadepende siya sa sipag niya. Kaya bakit? Kaya siguro, na-realize ko din kung paano ka ka-transparent sa mga sponsor na pag bumibigay sa'yo nung binibigyan ka ng pampatulong. Sabi mo, nagiging tulay ka lang. Kasi alam mo din yung feeling na alam mo yung feeling na mas masarap yung pera kapag pinagsumikapan mo. Hindi yung galing sa bigay, di ba? And yun mga iba ko nga ning beneficiary, di ko na mabalikan kasi nga nahiya na din ako sa mga kasama ko na may narinig kasi ako medyo masakit din yun. Kaya hindi na ako nagbalik doon na yun nga, bro. May narinig kasi ako dati na nagiging service ko sila. Kaya siyempre para sa akin po na wala man akong service, wala akong sasakyan. Sakit, medyo masakit. Masakit May din sa akin. pitik, Kaya may pitik. hindi ko na sabi ko magsusumikap ako. Yun na din naman yung nagiging inspiration ko sa lahat. Kung bakit ako nandito, hindi pa, basic lang yan sa niranasan ko sa buhay ko. Basic lang yan. Kaya sabi ko, babalikan ko rin yun balang araw yung aking beneficiary na malayo. Papakita ko doon sa nagsabi na sa akin na na hindi ka lang nagiging service ko sila. Pero isa lang din yun sa way ni Lord para mas ma-motivate ka mag-sipag. Oo. Kaya yun kaya ko to. So yun, grabe. Halos, pa lang po yun, summary pa lang po yun ng talambuhay. Sa Aramari pa lang yun. Wala sa Summary pa lang po siya. Pero lumalabas Beshi dun sa pinag-usapan natin. Kunting tanong pa lang yun, pero lumalabas kung gaano ka kasipag, gaano ka dedicated sa pagtatrabaho para lang umangat sa buhay, di ba? Kahit kaya siguro sa mga nambabash kay Beshi,
siguro mapapansin niyo na mapagbiro siya. Pero ano si Beshi, yung pagbibiro niya kasi karamihan hindi nauunawaan yung pagbibiro mo, di ba? Hindi nila kasi hindi nila nagigets. Kasi si Beshi po, medyo ano siya talaga. Yung pagbibiro niya ay parang ano yun, walang preno. Yan, oo. Pero makikita niyo naman kung gaano yung from downside ngayon kahit paano umaangat na si Beshi. Umangat na talaga si Beshi. Oo, layo ko na doon sa dati, pero sobrang layo na. Yung dati bro, pag kami nagkakainon, alala ko lang, pag kami nagkakainon, uy, may bukas pa. Kasi talaga, May bukas pa. feeling ko itong purpose talaga ni Lord. Purpose to ni Lord para mapalapit ka kaya nilapit ka sa kalinga. Kasi alam ni Lord na kung ano yung hirap na dinadanas mo, ganoon din ang hirap na dinadanas ng mga beneficiary ni Kuya Rab. So parang ito din, siguro, ito siguro hindi sa mga nare-realize ng ibang mga natulungan ng kalingap. Siguro dapat kahit paano, may time dapat sila, may araw o may oras sila na iniisip nila, ano ba yung buhay namin noon nung wala pang kalingap? Ano yung buhay namin nung talagang, parang dapat marunong sila mag-flashback ba? Iniisip nila, para kahit paano, ma-realize sila, ay, oo, ang laki din ng tulong sa akin ng kalingap, ang laki din ng naitulong. Parang ganun ba? Parang, sabi nga nila, dapat marunong ka lumingon sa iyong pinanggalingan, di ba? Ako bro, sa mga nangyayari ngayon, Ano na-realize mo? sabihin natin na sa kalingap na to bro, malaking tulong sa akin bro ang kalingap. Naging malaking tulong kahit na may nangyari na ito sabihin ko at to be honest lang medyo talagang nung una talaga di ba nakikita naman nila yun. Lagi kami kasama sa vlog. Tapos ngayon nakita nila na medyo nawala. Hindi ako doon medyo kunting pitik lang na medyo may kirot sa akin na dati kasama kami. Tapos ngayon parang nawala na ganito. Pero hindi ako hindi ako Tanim ng sama ng loob. Oo. Anong realization mo doon, Besh? Dahil pinasok mo yung issue na topic na yan. Oo. Anong na-realize mo doon? Ano lang, parang inisip ko na siguro kaya kami inano ni Kalinga Prab na ganito. Parang tumayo ka sa sarili mong paa. Parang ganun lang. Binigyan ka na, nakita ng opportunity na maging vlogger. So, go ka na, kaya mo na yan. Parang ganun lang. Parang isa din to sa na-realize ko doon sa sinabi mo. Parang, alam mo bakit parang ganun? Alam na ni Kalinga Prab na may fondasyon ka na. Oo, Kasi- kasi poste. Patibayin ko na lang. Parang ganun din kasi yung ibang mga kasama natin sa Kalingap. Pero hindi natin yung papangalan. Meron iba kasi, may sumikat, pero ang nangyari, umalis sa Kalingap. Yan. Tapos nanira pa. Oo. Pero meron din naman, marami. Example natin dito si Kuya Kindred o si Kuya Rowel. Oo. Umalis sa Kalingap, pero pa rin, nang lagi pa rin nasa yung nila, binabanggit pa rin nila ang Kalingap. Kasi parang ang nangyari doon, gusto ni Kuya Rab i-expand ang Kalingap. Yan. Di ba? Oo. Hindi yun na parang nakadepende lang sa kanya. Sabi mo nga na, wag parang ayaw niyang parang umasa lang lagi sa kanya, di ba? Kasi siguro yun din yung tama-tama yung realization. Oo. Kaya yun yung inisip ko. Sabi ko, okay lang. And then, sa ngayon bro, yung ngayon, talagang medyo gusto ko maghanap ng trabaho ngayon bro. Kasi So, dahil yun nga, pumasok na rin tayo dun ngayon na dahil medyo mahina. So, ito lang po, ako matagal na ako mahina talaga yung YouTube ko. And ngayon, medyo mahanap din ako ng ibang racket sideline. So, ikaw din, Besh, parang naiisip mo na rin ba ngayon medyo mag-laylo muna sa YouTube and humanap ng bagong pagkakakitaan? Or talagang tuloy mo lang? bro, ito hindi naman, lang, kung may content ako, sige go ako sa may upload. Pero hindi naman totally maglalaylo tayo sa YouTube kasi sayang naman yung binigay na pagkakataon. Oo. So, parang mangyayari lang, ang gagawin mo lang, hindi lang lahat charity, mas mahahaluan lang ngayon yung channel mo. Mas Mahaluan po mapaparami. ng personal vlog. Yun, personal vlog. Ang Entertainment. nalulungkot lang kasi ako minsan, gusto nila lagi may kasamang sikat. Pero yun sasanayin ko sila na mukha ko at ibang tao ang kasama. Siguro yun na nga, pumasok na kanina dun sa topic natin na na karamihan sa fans ngayon is kung sino lang idol nila, yun lang sinusuportahan nila. Oo. Siguro masasabi ko lang na medyo dapat maalis na yung ugali na ganun. Dapat lahat natin suportahan. Lahat. Kasi nasa isang community naman tayo. Wala naman tayo sa di naman natin sila kinakalaban, di naman natin kinakalaban yung parang maganda sana suportahan. Ang alam ko dati bro, may mga nakapagsabi niya sa akin,
ng mga sinaunang kalingap na nakakasama natin ngayon. Dati daw bro, walang ganun. Oo, yun nga. Napakaganda daw ng kalingap. Yun nga. Lahat daw nila sinusuportahan. Wala nga daw issue. Walang issue daw noon. Siguro yun nga, siguro. Tapos nung pumasok yung mga ganun, nahati-hati pa yung mga community ng kalingap. Oh. Siguro, disclaimer lang din to, baka sabihin nyo na minamasama namin yung pagkaroon ng love team. Hindi po Oo. ganun. Parang, yan na lang, sinasabi lang namin na Alam din namin nila yan, na, bro. oo, na okay noon. Kasi mga ano sila eh, mga OG Oo, kalingap mga datihan sila eh. sila. Parang, Parang mga ganun alam ko sila Ate P, mga OG. Oo, mga dati, ano. Kalingap talaga sila. Oo. Kaya nga sila din, wala din silang sinusuportahan na isa lang. Lahat nila sinusuportahan. Lahat nila sinusuportahan. Yan din sinasabi ko sa mga sumusuporta sa akin na wag lang po akong suportahan nyo lahat. Lalo si Kuya Ramo and Kalingap. Grabe, biglang lumala yung topic natin. Oo, Pero so yun na-open mo kayo na maghahanap ka ulit ng parang iba pang pagkakakitaan, parang kahit paano. And sabi mo di mo naman naalisin yung pag-charity and pag-YouTube. Parang kailangan mo lang din maghanap ng ibang pagkakakitaan. Kasi syempre, may sarili ka naman din buhay and sariling mga bayarin. Ayaw mo din iasa sa pamilya din YouTube. tayo, bro. Eh. So, Yun. abangan na lang nila kung ano yung mga sa personal life ko. Yeah, so, yun, last na lang siguro, Besh. Ano yun, ngayon taon, Besh, ano yung pinaka-ano mo? Parang ano yung pinaghahandaan mo? O ano? Di pa pala na birthday. Magbe-birthday pala ako. Kailan na birthday mo, Besh? Ngayon na bro, May 20. Anong date na ngayon? 12? Ay, grabe. So, yung parang yan yung pinaka-ano mo ngayon, birthday mo. Parang paghahandaan mo ba? Maghahandaan. Parang dati, nung... Nakapag-birthday ka na ba sa Kalingap o di pa? Di pa. So parang mag-first birthday ka pa lang? Oo. Di ko alam bro kung parang di nga ako maghahanda kasi yun nga, financial bro talaga. Medyo- Dati, kala ko nung may Last mga, year? Oo. May mga naririnig tayo na mag-support. So, di ko alam. Kung sakaling may magbigay, di thank you. Di ba? Pero para sa akin, kung wala naman, okay, thank you pa rin dahil binigyan tayo ni Lord ng another year, no? Na ganito, na malusog tayo. Kung sakaling di naman, kumbaga yung paghahanda, Sa bagay, kahit mga nakaraan taon ba, naghahanda ka ba? di rin. Never ka pa naghanda. Sa bagay, sabi mo nga nung una, Naghanda lang ako yan 21. sabi mo nga nung una, medyo talagang hirap talaga kayo sa buhay noon pa hanggang sa ngayon naman din. Siguro, ituloy na lang siguro natin, Beshi, kahit konti siguro, kung wala talaga kahit konti, ituloy lang natin yung balak mong mamimigay tayo kahit maliit lang, at least makatulong, di ba tayo? Oo, yun. Pwede yun. Kung, And kahit konti celebrate lang tayo, tayo lang. kahit for pansit lang, Oo. okay na yun. Kahit paano ay may celebrate lang ba? Oo, yun lang. Pero yun nga, inaisip ko na, dahil sabi mo, ituloy, sige, kung magkano lang yung bro, Oo, yung siguro kung- magkasya natin na pera, Siguro- yun lang, pero nakakaya naman, di ba? Pero dahil kayo tunay naman kayo, Oo. Siguro Kasi may maghahanap. maiintindihan naman yan ng mga mga kasama. hindi Kasi lang nung- tayo yung pinaka talagang kagaya ng ibang Kalingap boys na pag nag-birthday, talagang bongga, may ganun. Ganun talaga. Ako nga din ganyan din nung Ingat. nung nag-birthday nga rin ako ay simple lang. Hindi ayoko din nung may mga para event place ganyan. So, kahit di naman ganun, Celebrate basta lang ba? May lang tayo, may parahanda. Pero kung sakaling naman, wala bro talaga ngayon eh. Alam mo bakit? Kasi talagang wala akong sinasahod ngayon. Oo, pare. Ako 2 months na ako walang sahod sa YouTube talaga. Kaya pa 3 months. Kaya Bahala ngayon nga, na. Oo, ngayon tama nga, yun. nandito ako, sabi ko, bro, vlog tayo kahit Vlog na lang tayo kung anong maano natin. maisipan natin. Kaya sana supportahan niyo pa rin po kami kahit hindi kami ganun kasikat, wala kaming kasamang sikat. Sana supportahan niyo yung aming mga channel kahit yung charity lang ba, mas masuportahan niyo po yun kasi kahit paano ay may nag-iipon kasi kami ng pera kahit paano naman may maitulong kami and malaki maitulong namin. Yun nga yung velvet, yung regalo sa akin eh. Hindi wala pa po akong nabibenta. 5 piraso pa lang. Kaya 45 yun, pa siya. kami nga din po, nag-reseller din po ako ng Gulutaw White Soap and si Beshi din po. So, yun, pwede po kayo mag-comment, mag-PM sa mga page namin para so gusto sa mga mag-order. order. So, yun naman, Besh. Thank you so much, Besh, sa iyong oras kasi, alam naman to, konting usap-usapan, Yes. personal lang. Medyo mag-focus muna po kami ngayon sa personal BTS and charity. Yan po muna ang papasok sa aming mga channel. So yun lamang po. Thank you so much sa mga nanood and sa mga nakaabot dito sa dulo ng video. Thank you so much po.
And ngayon po, gusto ko lang din salamat ulit kay Beshi kasi pinaunlakan ng ating itong kahit konting kwentuhan lang dito sa ating channel. Yun. Thank you so much, Kalingap Beshi. Thank you din bro sa iyo at lagi mo ako sinasamahan syempre. Yun. Syempre magkasama tayo ngayon. Ako yung laki talaga. Oo. Dinaan ko lang din ngayon yung vlog. Ayan, So, tinawag mo din. yun po. Thank you so much po. Patuloy po natin supportahan ng ama ng Kalinga po, si Kuya Bal Santos Matubang, ang ina ng Kalinga po. And syempre Ate Edna, Yun, ang kanyang anak po na aming boss, si Kalinga Parab. Ang kanyang second channel ay, Rob Matubang Vlogs. at ang kanyang Kalingap Tahanan po. Kalingap and bubuong Kalingap K-Boys, K-Partner po. Yung mga tumusupport ng tunay. Thank you so much po. Thank you Yun so lamang much po. po. Ayan. See you on my next vlog po. And comment down below po kung sinong gusto niyo naman makasama natin dito sa Kwentuhan with Coach Rag. Yun, bye-bye po.